Hanggang dibdib ang baha sa ilang lugar sa Talisayan, Misamis Oriental nitong weekend. Ayon sa Talisayan MDRMO, mabilis ang pagtaas ng tubig dahil sa malakas na buhos ng ulan. Humupa agad ang baha kaya nakauwi rin ng isa sa 100 residenteng lumikas. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms ang nagpaulan sa lugar. Oras ang kalaban ngayon para makasakip pa ng mga natabunan ng basura sa landfill sa Cebu City. At bago ngayong gabi, ang pag-akyat ng death toll sa 10. Pinatigil na rin ang operasyon ng landfill sa bisa ng cease and desist order ng DNR. Yan ang report ni Dano Tingkungko. Hala! Patay sila! Hala! Nang gumuho nitong Huwebes ang gabundok na basura sa Binalio Sanitary Landfill sa Cebu City, natabunan nito ang Materials Recovery Facility at staff housing sa lugar. Ayon sa Cebu City Government, ang gumuhong bundok ng basura may taas na katumbas ng 15 hanggang 20 palapag na gusali, halos kapantay ng Quezon Memorial Shrine o yung tore ng Quezon Memorial Circle, o kaya ising taas ng 5 pinagpatong-patong na bantayog ni Rizal sa Luneta. 200 metro lang ang layo ng mga basura sa mga pasilidad. Kita sa kuha ng CCTV ng Huwebes kung gaano kabilis na nawasak ang mga nasa pasilidad. Dali-daling napatakbo ang mga empleyado roon. Hindi nakaligtas ang supervisor ng pasilidad na si James Carl Andrino ng madagana ng mga beam. 15 oras niyang tiniis ang pagkakaipit at nasaksihan pa ito ng kanyang ama. Buhi pa, naistorya pa na ako si James. Ang iyahang word, sir. Ma, aw pa, palihog lang kong ingon ni Ivy o ni Mama, okay, ragig ko pa. Niingon ko nga, dong, kumusta? Kaya ra, siya kaya nun ko ni pa. Sakit yun, sir. Nawala siya dayon. Amo Urag dili pa jud ingon nga madawat gyud dayon namo ba. Kasamang nalibing ang pangarap ni James na makapagtrabaho sa United Kingdom. Mga papeles na lang ang hinihintay niya para rito nang mangyari ang trahedya. Tulad ni James, buhay pa si Rowena nang madatna ng mister na si Bienvenido. Action ni kamang, among, ano sa, kaya wa may papamay rescuer. Kamo na mga gamot, okay. Moto, sa action ni kamang, pagtana man, bunlot mis polis. Mga duha o tulot ka pulis, bunlot ming duha. Sir, ayaw dia sir kay nare-rescuer maabot. Muto akong ginang pulis nga ayaw ko labti sir kay ang usawan na diyan tabundan. Wa mo sa kibaw lagi mi sir ko wa ka kibaw sa akong gibati. Nakabitan pa ng oxygen si Rowena ng mga rescuer, pero pumanaw rin siya kalaunan. Naulila sa ina ang 3 nilang anak. Kabilang sina James at Rowena sa hindi bababa sa 10 nasawi sa pagguho. Ang kapatid ni Rowena na si Lloyd Ople kasama sa 26 pang nawawalang tauhan. Sabi ng alkalde ng Cebu City, patuloy ang paghahanap lalo't may senyales na may buhay pa sa mga natabunan. Pero buwis buhay ang operasyon. Posible kasing tuluyang bumagsak ang istruktura at malibing pati ang mga rescuer. That 72 hours had lapsed already, but we're hoping that we still have people who are alive. So that's why we continue to be on this rescue operation. Sabi ng LGU, prioridad nila mga biktima kaya hindi pa tinatalakay kung sino ang may pananagutan. Isa naman yan sa iniimbestigahan ng DNR Central Visayas. Naglabas na sila ng cease and desist order laban sa Prime Integrated Waste Solutions, ang operator ng landfill. Sinusuri kung sumusunod sa environmental laws ang pasilidad. Sinusubukan pang makunan ng reaksyon ng Prime Integrated Waste Solutions. Sa Kongreso, pinaimbisigahan ni Senadora Amy Marcos sa Senado kung nakasusunod ang mga sanitary landfill sa mga umiiral na batas kaugnay sa waste management. Habang ang Kabataan Party List isinusulong ang imbestigasyon sa insidente at pagpasa ng Magna Carta for Waste Workers. Habang sarado ang landfill, ginawa munang pansamantalang tambakan ng mga basura ang dating dump site sa Mandaue City na na-convert na bilang park. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tila naging trigger happy sa sobrang kalasingan ng isang pulis sa Sibulan, Negros Oriental. Pinagbabaril niya ang isang babae sa bar at nang arestuhin pero bigong mapusasan, napatay rin ng 3 kabaro niya, kabilang ang boss na Chief of Police.
May report si Darlene Kai. Nag-iinuman ang mga lalaking ito na pawang mga pulis sa isang resto bar sa Sibulan, Negros Oriental sa kuha ng CCTV nitong gabi ng Biyernes. Maya-maya, isang babae ang tumabi sa mga nakaupo. Ilang saglit pa, tumayo ang isa sa mga lalaki at biglang binaril ang babae. Agad lumabas ang suspect at sinundan ng 3 kabaro. Kabilang sa kanila ang hepe mismo ng Simbulan Police na si Police Captain Jose Simafranca. Sumakay sila sa pribadong sasakyan na ayon sa PNP pagmamay-ari ng hepe. Pero hindi pa natapos sa pamamaril ang suspect. Itinumba nito ang 3 kabaro gamit ang kanyang service firearm. Ayon sa investigasyon, hinuli umano nila ang kabaro at dinisarmahan pero hindi pala napusasan. Nagtalo-talo po sila at hindi po nila napansin na meron pa po siyang issued firearms doon sa loob kaya nagsimula po yung barilan po sa loob ng sasakyan. Ayon sa pulisya, malinaw sa nangyari na magkakasama sa bar ang suspect at mga kabarong pulis. Taliwas sa unang ulat na police responder sa mga biktima sa pamamaril sa bar. Tumakas ang suspect pero sumuko kalaunan. Sinampahan na siya ng reklamong multiple murder at nabawi sa kanya ang 2 baril na ginamit sa krimen. Tumanggi nang magbigay ng payag sa media ang suspect, gayon din ang mga kaanak ng 4 na biktima. Hindi pa malinaw ang motibo. Pero ayon sa PNP, inalis na ang anggulong away sa babae o selos. Iniuugnay ngayon ang kaso sa sobrang kalasingan lalo't lumalabas na ipinagdiriwang daw nila ang birthday ni Simafranca at nag-inuman na sila sa presinto pa lang. Birthday celebration ng nasabing chief of police. Nagsimula pa po yung kanilang inuman sa loob pa lang ng police stations at nagdire-diretso po nila, itinuloy po nila sa nasabing resto bar. Ina-attribute po sa investigation ng NIR Police yung pong severe intoxication po nung nasabing grupo nang pumasok po sila sa nasabing resto bar. Bagong destino sa bayan ng Sibulan ng suspect na pulis, isa rin sa mga tinitignan ay napag-iinitan daw siya sa trabaho. Meron pong mga report na parang pinagkakaisahan siya ng mga kasamahan niya sa intelligence unit ng nasabing municipal police station. Yung pong mga biktima, meron po silang reports ng mga derogatory record against po sa suspect po, na kung saan ngayon po ay in-establish kung totoo po o hindi. Nirelieve sa pwesto ang Provincial Director ng Negros Oriental Police para bigyang daan ng investigasyon. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lisensya ni dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara, binawi ng Professional Regulation Commission. Nakita ng PRCC Alcantara ng gross unprofessional and unethical conduct sa pagkakasangkot niya sa manumalyang flood control project. Inilabas ang desisyon matapos matukoy ng DPWH na may pananagutang administratibo si Alcantara na may kaugnayan sa paglalabas ng pondo ng gobyerno para sa mga ghost project. Wala pang reaksyon si Alcantara. Public Works Secretary Vince Dizon, tetestigo laban kay Zaldico at iba pang akusado sa manumalyang 290 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. May inilabas ng arrest warrant para kay Ko pero patuloy pa siyang pinaghahanap. Kapwa akusado ni Ko sa kaso ang mga taga-DPWH, Mimaropa at mga opisyal ng Sunwest Corporation. Dati na itinagin ni Ko ang aligasyon ng katiwalian. Mga kinumpiskang sasakyan na may kaugnayan umano kay dating Congressman Zaldico na dinala sa ICI headquarters sa Taguig, binalikan ng PNP Highway Patrol Group. In-inspection nila ang mga engine number ng ilang sasakyan. Nasa alarma naman ng LTO ang ilang sasakyang isinailalim sa macro-etching dahil sa kakulangan ng papeles. 2 tauhan ng Bureau of Fire Protection na kumikbak umano sa biniling fire extinguishers ng isang bagong condominium building. Sinibak sa pwesto, tinatakot umano ng 2 ang ibang building na nag-apply ng permit para makabenta ng overpriced fire extinguisher. Pinatawa na sila ng administrative relief para di makaapekto sa investigasyon. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mismong kaanak ang sospek sa pagpatay sa isang batang lalaki sa San Pablo, Laguna na pinagsasaksak at naputulan ng ilang daliri. Pero ang sospek posibleng palayain? Kung bakit, alamin sa spot report ni Darlene Kai. Hindi lang wala ng buhay ang 8 taong gulang na batang ito nang matagpuan sa masukal na lugar sa San Pablo City, Laguna. Tadtad siya ng mga saksak at hiwa sa tenga, leeg, tiyan, pati braso at kamay. Putol pa ang ilang mga daliri ng bata. Kwento ng tiyuhin niya, papasok ang bata sa eskwelahan nang mangyari ang krimen. Suspect ang kapitbahay nilang pinsan ng tatay ng biktima.
Isa sa mga iniimbestigahang motibo ay ang pambubuli umano ng biktima sa apo ng suspect. Ayon sa asawa ng suspect, 1 taon na umanong hindi nakakalaro ng biktima ang kanilang apo. Kwento naman ng ina ng biktima, may 1 beses umanong nakita ng suspect ang biktima na itinaas ang palda ng kanyang apo. Galit na galit at ayaw po, wag na daw pong pupunta yung anak ko po doon. Siguro po, ayun po yung nakikita naming dahilan para po magawa niya po yun. Sa inquest, nakulangan sa ebidensya ang piskalya para ikulong ang suspect. Nakatakda ng palayain ng suspect sa oras na maibaba ng piskalya ang release papers. Kaya hustisya ang panawagan ng pamilya ng bata. Sana po, mabigyan po ng hustisya yung ginawa sa kapatid ko. Dahil wala po kami nakikitang dahilan para gawin po yun sa bata. Oo, so makakulong po ng habang buhay. O kung ano ko gusto dapat po ganyan din po yung gawin sa kanya. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA. Arestado sa NAIA ang isang South Korean national na wanted ng Interpol o International Criminal Police Organization. Batay sa records ng Interpol, sangkot ang suspect sa money laundering sa kanyang bansa. Natangayan daw niya ng katumbas ng milyong-milyong piso ang kanyang biniktimang kapwa Koreano. Nahuli ng Bureau of Immigration ang 50 anyos na Koreano na papuntasan ng Hanoi, Vietnam. Sa inspeksyon, nadiskubreng may aktibong Interpol Red Notice para sa kanya bukod pa sa umiiral na arrest warrant ng isang korte sa South Korea. Naharap siya sa reklamong paglabag sa Philippine immigration laws. Umabot na sa 63 ang naitalang kaso ng superflu sa bansa ayon sa Department of Health. Ayon sa tagapagsalita ng DOH na si Assistant Secretary Albert Domingo, ang datos ay hanggang nitong Disyembre pa. Pero lahat ng nagkasakit ay gumaling na. Nilinaw ni Domingo na hindi ito bagong sakit kundi isang variant ng influenza A o mas kilala bilang trangkaso. Wala rin daw pinagkaiba ang sintomas nito sa pangkaraniwang trangkaso. Paalala ng Health Department, bagamat may pagtaas sa bilang ng mga tinatamaan ng superflu, posibleng dahil ito sa pabago-bagong panahon. Nilinaw rin ng DOH na ang mungkahing pagpapasuot ng face mask ay bahagi lamang ng pag-iingat at walang dapat ikaalarma. Magtatatlong linggo na ang mga tumitinding karahasan sa gitna ng kabi-kabilang protesta sa Iran. Nakunan sa CCTV ang pagwasak ng mga individual sa loob ng Abu Zar Mosque, isang araw bago ito sunugin. Sa datos ng isang human rights group, aabot na sa 500 ang nasawi. Nagsimula ang tensyon noong December 28 na nagugat sa mga protesta para ireklamo ang patuloy na pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Ayon sa ating Department of Foreign Affairs, wala namang naitalang nadamay sa mahigit 800 Pilipino sa Iran. Nananatili daw silang nakalerto at handang tumulong sa mga kababayan. Sa kaugnay na balita, nakunan ng video sa Los Angeles, sa Amerika, ang paggambala ng truck sa gitna ng mga nagpoprotesta bilang suporta sa mga demonstrasyon sa Iran. Kinuyog ng taong bayan ang isang sakay. Hindi pa tiyak kung may nasugatan o nasawi. Si US President Donald Trump nagbabalang makikialam ang Amerika kung hindi pa rin hihinto ang gulo sa Iran. Kapag nangyari yan, ayon sa Iranian government, pupuntirahin naman nila ang mga base militar ng Amerika.